Welcome in our Sunday message. We called it Recap Sunday Message. We are discussing last Sunday, online tayo regarding the Father's love. We are discussing the mga klase ng isang ama dito sa lupa. Last week, Thursday, we discussed the following. Number 1, abusive father, maabusong ama. The second one is the controlling father. And the third one is directive father, mapag-utos na ama. And pang-apat ay overprotected father. Tonight, we will discuss the doubting father. But before that, allow me to pray first so that we can lead by the Holy Spirit. Let's bow our head. Let's pray. Father, once again, we thank you for this great opportunity to share our Sunday or recap Sunday message so that we can discuss many things regarding this topic, Father God. Lord, we allow the blessed Holy Spirit to be with us and guide us and direct us. Thank you so much. In this we pray. Amen. By the way, our message is not for the believers, not for active sa church. Our topic is about worship evangelism. So, hindi ito para sa mga matatagal ng Kristiyano. Ito ay para sa mga baby or pre-believer na inaabot namin sa community. Okay? So, pang-apat is about doubting father, mapagdudang ama. Common denominator bakit mapagduda ang ama ay kasi yung mga anak hindi honest. Mga anak ay may mga secret na ginagawa. So, ang dating sa tatay, nagdududa sila, baka hindi na nag-aaral o nababarkada na. Yun yung mga katangian. So, nothing to worry about sa father na nagdududa unless ito ay may negative connotation at the back of his mind. So, therefore, isa sa mga katangian ng ama dito sa lupa ay mapagdudang ama. Next, ito naman yung absentee father, yung malayong ama. Ito yung tatay na matagal na sa abroad. At yung mga anak at yung asawa ay naiwan dito sa Pilipinas. Medyo technical sa atin sa panahon ngayon sapagkat yung parenting, yung fatherhood, yung pagiging tatay ay hindi na nagiging modelo sa mga anak kapag sila ay nag-asawa. In other words, for example, yung anak nila nag-asawa na at nagkaroon ng pamilya, napakahirap ipaliwanag sa kanila kung bakit sila mayroong absentee father. Wala silang modelo, wala silang example na kukopyahan kung bakit ang tatay nila ay nadoon. So, the reason why nakakapi nila yung pag-iwan din sa family. Kung minsan, iiwanan din yung pamilya, mag-a-abroad din. So, yun yung mga katangian ng mga absentee father o malayong ama. Okay? Know-it-all father, nagmamarunong na ama. Meron mga dahilan siguro, based of bad experience, because of failure, bitterness, kaya ang nangyari, alam ko na yan. Huwag nyo nang gawin yan. Yan, ganyan, siguro wala namang mali doon, kaya lang kuminsan yung mga anak ay naiirita o irritable kapag ganun ang tatay. So, yun yung mga katangian ng tatay na napakahirap din unawain kasi ang sabi niyan, know it all, father. Alam na lahat. Papunta ka pa lang. Pabalik na. so, yun yung kultura ng mga tatay. So, yun ang katangian ng mga tatay. And then last but not the least, yung passive father, walang pakialam na ama. Marami tayong by the way, tayo ay nagturo sa ALS for more than 15 years. Okay, way back 2008 hanggang 2018 at nag-work din tayo sa different local churches from 2018 to 2022. So medyo matagal tayo sa pag-aaral tungkol sa mga kabataan. In other words, marami talagang tatay na walang pakialam dahil unang-una, ganun din yung tatay nila, yung lolo ng mga anak. Ganun din yung mga kanununuan nila. Walang pakialam dahil
Unang-una, lagi itong sinasabi ko sa inyo, ito yung ano wala namang parenting wala namang parenting school. Wala namang parent school, Paano ba maging nanay? Paano mo maging tatay? So mahirap talaga unless meron kang kokopyahin. Marami tayong magagaling na speaker, mga authentic speaker sa larangan ng parenting, pero hindi ito nakakaabot doon sa mga mababa na komunidad. Kasi nga most of them ay speaking in English ang kanilang ginagamit at hindi ito literally nakakaabot sa community. Tsaka yun nga, sabi ni Teacher Marilo, merong bayad kaya hindi rin nakakadalo yung mga tatay kasi yun ang dahilan, know-it-all father because of mga training. Yung passive father na walang pakialam, bahala ka, yun ang ng mga tatay ngayon. So therefore, napakahirap ang mga katangian ng mga tatay dito sa lupa. Okay, kung ganito ang iyong ama, malamang maging ganito ka rin. Hindi ko ma-imagine sa akin bilang tatay kasi hindi ko naman naranasan talaga magkaroon ng nanay. Hindi ko rin naranasan magkaroon ng tatay. Okay, lumaki ako na alam ko may tatay. Pero hindi ko alam paano niya ako i-manage. O paano niya ako pinalaki at paano niya pinakilala sa akin na siya. Nalaman ko na lang na tatay ko siya. Kasi I was adopted when I was 8 years old. Okay, kung ilalagay ko nga sa aking kaisipan anong itsura ng tatay ko o itsura ng nanay ko, hindi ko talaga ma-imagine kung sino sila at kung ano sila. Kasi nga hindi ko naranasan yan. So, kung ang sabi dito, kung ganito ang iyong ama, malamang ganito ka rin. Pwede, siguro, nagre-reflect yan. Okay? Before, katulad na ikwento ko sa iyo, marami kaming estudyante na every time, yan, hindi ko na pinatayo that time. Talagang they are crying yan. Ito yung nag-challenge ako na talagang nagbigay ako ng mga idea na pwedeng yung trusted mo, lapitan mo. May mga talaga, nagsulo, umiyak na lang. Pero lahat sila nakagraduate naman. Most of them, siguro, mga common denominator namin na nagagraduate ay 70 to 80% ng aming mga estudyante. Kami dito sa school dito, sa health center natin, ay meron tayong 72% o 71.80% na nakakagraduate sa atin kapag nag-aral sa atin before. So lahat sila mayroong emotional, mayroong pinagdaanan na ugali at katangian ng tatay nila na mahirap kopyahin. So ngayon, so ang tanong, can I still change? Yes, ikaw'y magbabago. Paano? Yan. Ang relasyon mo sa Diyos Ama ang magpapabago ng pagkatao mo. So next session, we will discuss about the Father. Thank you and God bless you. Good night.